Hello everyone, I am Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isuju Psalmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Na may sumasa atin ang kapayapaan at habag ng Diyos mula sa atin Panginoon Yesu Kristo. Ito po lingkod ni Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Una sa lahat mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan dahil sa bawat araw ang Diyos napakabuti po sa atin. Na iba tayo sakdal sa paningin ng Diyos, maaaring nagkamali man tayo sa ating pumuhay sa bawat araw, seconds, minuto, oras man. Ito po dahil po sa nasa katawan po tayo. Kaya hindi po natin ma-perfect ating sarili kung hindi po natin pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay ito po ay ating bigyan ng panahon hanggang sa mga araw na ito kung bakit tayo natili. Mga kapatid, sa salimutan na ito hanggang sa mga panahon na ito dahil po ito'y kalooban ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na may isang mapahamak kundi lahat sana ang lahat magakamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamuhay. Now, sa bawat relihiyon, samahan na ito po ay minsan po ay kinakampihan natin ang relihiyon, kinakampihan natin ang samahan. Subalit mga kapatid, tandaan po natin kahit anong karatula, anong relihiyon natin, yan po ay tinanggap ng Diyos basta ang pamuhay natin kalugod-lugod sa Panginoon. Pero kung kinakampihan natin ang relihiyon, kinakampihan natin ating gawa, hindi po ang katotohanan, hindi po ang aral ng Diyos ang ating pinapangaral, so mapahamak po tayo. So hanggang sa mga araw na ito, kahit na po na sabihin natin maraming relihiyon, maraming mga samahan nagtuturo ng Biblia, na ito po ay bigay ng Diyos sa atin ang karunungan para po tayo hindi mag-iba sa mga apostol. Nung kaligtasan nais natin, alam po ng Diyos, yun talaga hangad natin ang kaligtasan. Subalit, alam din ng Diyos na hindi karapat dapat tayo sa kaligtasan na ating inasahan. Now, ang relihiyon, ito po nagpakilala lang sa atin na mayroon tayong takot sa Panginoon. Sapagkat kapag ikaw po ay sumali sa isang relihiyon, alam mo naman ang relihiyon, ito po ay nangaral. Nangaral po ayon sa Biblia. Tandaan po natin, bawat relihiyon may Biblia po. So meaning to say, na ang relihiyon, nangaral lang po ito sa atin ayon sa mga apostol at ng mga propeta at sa atin ngayon mga pastor na pinagkalooban ng Panginoon ng kaloob. Dahil maliwanag po sa Ephesians in chapter 4 in verse 11 na sa kanya pag-akyat sa langit, mga kapatid, ay binigyan niya ang mga tao ng kaloob. So kaloob, ito po ang ating ginagawa na kaloob ng Diyos na maging pastor po tayo. At maraming pastor, kaya lang hindi magkapareha ang pangintindi, pangunawa o paliwanag ng Biblia. Now, sa mga araw na ito po ang huling panahon na bigay po ng Diyos sa atin, na sana po itong pamuhay natin ay hindi, mga kapatid, masayang dahil ang panahon malapit na. Now, ano mga relihiyon natin, hindi ko sinasabi mali ang iyong relihiyon, tama ang aking relihiyon, sapagkat ang relihiyon, ito po ay nagpakilala lang dito sa limutan na mayroon tayong inaaniban at sinasamahang relihiyon para turuan tayo ng tama na aral galing po sa Biblia. Na relihiyon ko, hindi po ito ating pinapangaral ngayon ang relihiyon. Ang pinapangaral natin sa bawat araw lubin ng Diyos, makagawa tayo ng mga video, ay maparating natin ang salita ng Diyos na kasama ang katotohanan. Sapagkat ang sinabi ng Biblia sa 2 Timothy chapter 2
in verse 25, 26, ganito po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. No? Napakaliwanag po na sinabi ng sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 25, 26. Ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan mahinahon siya na sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataon magsisi at malalaman ang katotohanan. So yun po So maliwanag po, huminahon lang po tayo. Minsan po sinasalungat ang ating aral, sinasalungat ating doktrina, itong bylaws. Hayaan po natin. So ating gagawin, ipaalam natin na itong bylaws natin, kung ito po ang batas na ating samahan, ay totoo. Mayroon ba siyan sa Biblia? Pagkaloobin ng Diyos. Nakapagsisi tayo sa mali nating akala, mali nating aral, maling pangunawa, at mali nating sabihin natin pananampalataya. Sapagkat may pananampalataya po na hindi kalulungod sa Panginoon at mayroong pananampalataya na tinatanggap ng Panginoon. Now, maliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, kailangan mahinahon siya sa pagtuwid sa mga sumasalungat. So, sinabi natin, bawal ang pagkain ng baboy, bawal ang walang kaliskis, bawal ang mga walang palikpik, at sa iba pang mga pagkain na pinagbawal ng Panginoon, ipinagbawal natin yan ayon po sa salita ng Diyos. Pero hindi po lahat sumang-ayon. Mayroon pong sabihin natin, ito po yung sumasalungat. Now, paano natin masiguro? Paano patunayan natin na may pag-asa tayo ng kaligtasan, ngunit labag natin ang utos ng Diyos? Tandaan po natin ang 1 John chapter 3 verse 4 na ang lahat ng lumabag ng kautusan ay nagkasala sapagkat ang paglabag ng kautusan ay ang kasalanan. No, mga kapatid, sa bawat araw po, kululuobin ng Diyos ay pinaparating po natin ang salita ng Diyos sumitan na ating mga video, live streaming, dito po sa YouTube channel, sa Facebook, para pumaparating natin sa buong sanlibutan ang katotohanan. Now, sa verse 26, ang sabi ng Pablo, sa ganun, maliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumibihag sa kanila para gawin ang nais nito. So, mayroon mga tao na alipin ng kapangyarihan ng dyablo na naalipin po sila. Kasi minsan po mga kapatid, ang karunungan na po ng tao at ang relihiyon ang ipinagmalaki na po. Mayroon mga tao na kung sumama ka sa ibang relihiyon, masama sa kanila. So bakit? Nais mo mapatunayan, ikaw lang ang maligtas? Sapagkat may samahan na gusto sasama sa ibang samahan, sabihin natin isang paglilingkod sa Panginoon, pero may mga against kung ayaw sumang-ayon po sila na ikaw sasama sa ibang samahan. Ang pinapaiwasan ng Biblia, ang disdiyosan, hindi ang relihiyon. So ang disdiyosan, yan po ang iniiwasan natin. Pero ang pagsamba na isa sa katotohanan, sa pagsamba sa espiritu at katotohanan, yun po ang dapat natin gawin. Nung kapag nagsamba ka ng ibang samahan, nais nila na huwag kang sasamba doon. So pagkat gusto lang patunayan, sila lang ang tama. Silang, kung ibig sabihin natin, para sila lang ang maligtas. Pero hindi po ganyan ang aral ng mga apostol. Ang pinipaiwasan ng mga apostoles yung disdiyosan, hindi ang relihiyon. Now, may mga relihiyon talaga na nagmamalaki na po. Minsan pinagmalalaki nila ang kailang karunungan. Pero kung ibig sa Biblia, napakalayo po ng katotohanan. Now, ang sabi sa Pablo, mahinahon lang po tayo. No? Mahinahon lang po tayo. So, sa mga sumasalungat sa mga believers, apostolic believers of Christ International, hindi ko kayo pinaparusahan. Hindi ko kayo hinahatulan. So, ibig sabihin, mayroon tayong kalayaan sa pagsasalita ng katotohanan. Pero kung laitin natin na isang relihiyon, isang samahan, masama po yan sa paningin ng Diyos.
Kasi hindi po relihiyon ang pinapaiwasan. Ang pinapaiwasan ng Panginoon sa Biblia, yung mga pagkain na marumi at saka ang pagsamba ng Diyos-Diyusan at ang pag-iwas sa mga kasalanan na ito po yung nag-alipin ng sanlibutan. Pero kung anong relihiyon ang samahan mo, hindi bawal yon. Kasi ang ating purpose, kahit iba-ibang relihiyon is nagkaisa sa pagpupuri sa Panginoon dahil yun po ang gawain natin bilang mananampalataya. Huwag mong sabihin, yung relihiyon mo lang ang may panampalataya. Hindi po. Lahat na may panampalataya, dapat magpuri sa Panginoon. Pero kung sabihin mo ito, iba, sumama sa ibang relihiyon at pagbawalan mo, ibig sabihin, parang gusto mong sabihin, ikaw lang ang may pananampalataya. Hindi po. Wala pong sinabi ng Biblia na huwag kang sasama sa ibang relihiyon. No? Ang pinapaiwasan ng apostoles sa 1 John chapter 5 verse 21, little children, depart from the idols. So mga anak, layuan ninyo ang Diyos-Diyusan. Hindi sinasabi, layuan yung relihiyon. Kasi ang relihiyon, simbahan po yan. Samahan po yan. Bawat relihiyon may simbahan. So ang relihiyon, samahan. Tandaan po natin yon. Hindi sinasabi na itong relihiyon mo lang ang tama. Hindi ganyan po ang aral ng Panginoon. Pero kung sabihin natin, kapag sumama kayo sa ibang relihiyon, mali yun. Hindi po yun ang sinabi ng Biblia. Pinaiwasan ng Biblia ang paggawa ng masama at ang mga Diyos-Diyusan. Hindi sinasabi, iwasan mo relihiyon. Hindi po. Kahit anong relihiyon. Sabihin natin Katoliko, Iglesia, Tabernacle, Alliance, Foursquare, Born Again, Apostolic, anong pa bang mga sekta, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos. So, open lahat po yan. Para sa lahat po na manampalataya ang aral. Basta sa Biblia lang po. Pero kung mangaral tayo na wala sa Biblia, lalo na po kung ang ipinagmataas natin ang ating relihiyon, karunungan, mali po yan sa paningin ng Diyos. Wala mang kapagsabi na ito na talagang relihiyon namin, maligtas kayo kung dito kayo sa amin. Ito lang talagang relihiyon na nagtuturong katotohanan. Hindi po ganyan. Kasi may narinig po ako na nangaral na ito ng relihiyon nila, nagtuturong ng katotohanan lang. Bakit? Ikaw lang may Biblia? Lahat ng relihiyon may Biblia. Itong Biblia, para po ito sa lahat. Mga kapatid, itong Bible, kahit saan kang relihiyon, isa lang ang Biblia. Pero ang sabi sa Pablo, mag-ingat ang bawat isa. Kasi ang diablo din nangaral ngayon. Pero Biblia ang ginagamit. Yung ibig sabihin. Kaya, may bylaws po. Ang bylaws, batas po yan ng samahan, batas ng relihiyon. Kung ano ang bylaws, sinusunod ng membro yan. So, hindi pwede sabihin mo na itong bylaws, baliwala lang po yan. So, ang bylaws, mga kapatid, ginagawa po yan ng samahan. Bylaws nga. Yan ang batas ng samahan, galing sa Diyos. So, may bylaws naman tayo. Pero ang bylaws natin, nagbase lang po sa Biblia. Hindi pwede na magawa tayo ng bylaws sa karunungan ng tao. Kapag hindi karunungan ng Diyos, hindi ka pa rin mananaig sa bylaws na yan. Kasi sinasalungat ng Panginoon ang karunungan ng tao. Pero ang karunungan ng Diyos, walang makasalungat. Kahit anong relihiyon mo. Basta ang sinabi ng Biblia, iwasan ang paggawa ng masama at ang Diyos-Diyusan. Hindi sinasabi, iwasan mo relihiyon. No? Basta may relihiyon tayo. Pero hindi ko sinasabi itong relihiyon Apostolic Believers of Christ International ang maligtas. Hindi po. Kasi sa pag-alis sa limutan, ang ating hatol, ang ating gawa, hindi relihiyon. So mag-ingat na po tayo. Sabi sa Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10, tandaan po natin na ako ang nagtatayo ng pundasyon, no? At ang ibang tao ang magtayo sa ibabaw nito. Ngunit mag-ingat ang bawat isa kung paano ito itayo. Kapatid, ganyan po. Sabi ito, ako naman bilang dalubhasang tagapagtayo, isang naglalagay ng pundasyon ayon sa kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos, iba naman na manggagawa ang magpapatuloy sa pagtayo ng gusaling ito. Ngunit, kailangan maging mag-ingat ang bawat nagtatayo. Yun po. Isa lang ang Biblia. Nakatayo na Iglesia ng Diyos. Ito Biblia, ito ang basihan natin. Kasi ito yung pundasyon natin. Kaya nga si Kristo ang pundasyon, dahil po itong Biblia, siya ang nagsalita dito.
Ito ang pundasyon natin. So, bawat simbahan may Biblia. Pundasyon natin ito si Kristo. Siya ang panulok na bato. So, ano ibig sabihin? Ito salita ng Diyos. Ito ang pundasyon natin. Kapag walang basihan sa Biblia, hindi mananaig at hindi manatili ang samahan. Paano ka manatili kung walang salita ng Diyos? So, ito ang pundasyon. Si Kristo nga ang pundasyon. Itong salita ni Kristo, nagmula pa ng simula, iisa lang nagsalita. No? So kaya hindi pwede natin mga kapatid sabihin na kami lang ang tama. No. Basta may Biblia, ang Biblia ang tama. Hindi yung relihiyon. So bakit may relihiyon tayo? Para makilala ating samahan. Kaya nga nagtanong, anong relihiyon mo, Brad? Sister, anong relihiyon mo? Bakit nagtanong na relihiyon? Kasi nagustuhan nila ang aral mo. Gusto nila umanib, gusto makikisama sa katotohanan. Yun po, kaya may relihiyon. Hindi pwede na sabihin magtayo ako ng samahan walang relihiyon. Kasi ang samahan yun pong relihiyon. Yun po ang daan. Daan ng Panginoon. Kaya nga tinutukoy sa Biblia, dalawa ang daan. Daan ng kapahamakan, daan ng buhay. Mateo City 3:14, pumasok kayo sa makipot na daan. Now, dalawang daan ang tinutukoy. Sapagkat ang daan na maluwag, ito marami ang dumadaan. Ngunit ang daan ng buhay, masikip at kunti lang. No? Makipot at kunti lang ang dumadaan dito. So, dalawang daan tinutukoy dito. Ngayon, saan ang daan mo? Ibig sabihin, anong relihiyon mo? Kasi bawat relihiyon, may aral. Bawat relihiyon may aral. Huwag mo sabihin na itong relihiyon, ibang relihiyon. Isa lang ang Biblia. Ang San Pablo, mag-ingat lang bawat isa. Dito sa 11. Dahil wala lang pundasyon, maaari pang ilagay, maliban na ilagay ko na ito walang iba kundi si Kristo Jesus. So maliban sa lagay ko na si Kristo Jesus, kaya itong pundasyon ang Biblia. Kaya kung mangaral tayo na wala sa Biblia, huwag kayong maniwala. Bakit? Wala na sa Biblia. Pag wala sa Biblia, dagdag na po yan. At kung nangaral sila na nasa Biblia at hindi ginagawa, anong ibig sabihin? Bawas, kapatid. Hindi pwedeng aral, dagdag bawas. Labag sa kautusan ang aral na dagdag bawas. Tandaan po natin yan. Deuteronomy 4:2. Ito po sinabi Biblia, mga kapatid, sa Old Testament. Pinagbilinan po ng Panginoon ang mga angkan Israel sa 4:2. Sabi nito, huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyong itong sundin. Walang dagdag, walang bawas. Kaya ang bylaws, kailangan ibis natin sa Biblia. Ito'y pangunawa ng Diyos, pangunawa ng tao. Sapagkat ang pangunawa ng tao, hindi tatanggap ng pangunawa ng Diyos. At ang pangunawa ng Diyos, hindi tatanggapin ng mga tao na pangunawa ng sanlibutan. Tandaan po natin yan. Pag pangunawa ng tao, hindi po siya makakahigit sa pangunawa ng Diyos. At ang pangunawa ng Diyos, hindi katanggap-tanggap sa pangunawa ng sanlibutan. Maliwanag po yan sa 1 Corinthians chapter 2, verse 11 up to 16. Tandaan po natin, ano mang relihiyon mo, hindi ko sinabi mali ang iyong relihiyon. Ang aral, ang hatol, ang gawa, ang hatol, hindi ang relihiyon. Sa araw ng paghatol, walang tanong anong relihiyon mo. Ang hatol natin, ang ating gawa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo at tatanggap tayo ayon sa ating mga gawa. Mabuti kung masama habang namumuhay tayo sa sanlibutan na ito. Kaya kung masama, tinutukoy diyan mga kapatid, ito po ang mga tao papunta sa kaliwa. Ang matuwid, papunta sa kanan. So, dalawang daan. Ngayon, kung nangaral tayo sa isang samahan, kung tayo pastor, pari, tagapagturo, na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang tayo magpahayag ng mensahe ng Diyos, mag-ingat lang tayo sapagkat ang hatol ang apoy. No? Apoy ang hatol kung tatanggap tayo ng gantimpala o hindi man. Tandaan po natin yan, maliwanag po ang sinabi ng Biblia
Kapatid, ayon sa verse 12 to 13, dito sa 1 Corinthians chapter 3, may nagtatayo ng pundasyon na ito, nagagamit ng mabuting klase ng mga materyales, gaya ng ginto, pilak, at mamahaling bato. Mayroon namang nagagamit lamang ng kahoy, tuyong, damo, at dayami. So, huwag mong sabihin dahil marmol ang simbahan mo, itong nagamit ng dagami lang, itong kahoy, laitin mo. Huwag mong sabihin marami kayo, matagal kayo, laitin mo itong bago at saka kunti. Hindi pwede. Walang kinikilingan ang Diyos. Sa Romans chapter 2 and verse 12, walang kinikilingan ang Diyos. Tandaan po natin yan. Huwag tayo magmalaki at huwag tayong manira ng kapwa natin mananampalataya. Kung pagtingin mo sa sarili mo, marunong ka na, ingatan mo ang karunungan na yan kung galing ba sa Diyos o galing sa sanlibutan. Huwag mo laitin ng iba. Huwag mo sabihin, bawal sumamba doon. Bawal. Pag sumamba sa iba, sabi mo, huwag ka nang sasamba sa amin. Bawal. Hindi bawal po ang pagsamba. Bawal ang Diyos-Diyosan. Ang pagsamba kahit saan pwede ka. John 4:23, babae, maniwala ka. Darating ang panahon, sasamba kayo kahit saan. Ngayon, bakit sa inyo lang po? Hindi po ganyan. Hindi pwede ganyan pala ang ating aral. Na sa iyo lang sasamba. Ano ka? Ikaw ba ang Diyos? Di ba ang Diyos sa para sa lahat? Bakit sabihin natin ngayon na hindi pwede sasamba sa iba? Pwede, basta walang Diyos-Diyosan. Ang mga apostoles, na sila po nag-ministry, may pinipili ba silang simbahan? Di ba? Pag nakadaan na sinagugan ng mga Diyo, pumasok ang mga apostoles, sinabi ba, hindi ito ano ni Kristo yun. Hindi po sinabi ng apostoles, hindi kang Kristo itong simbahan na ito, hindi papasok. Bawat sinaguga. Hallelujah. Yan po. Kailangan natin malaman. Hindi ganyan po ang aral ng sanlibutan. Dapat kung kang Kristo tayo, huwag tayong lalabas sa ayo po sa kalooban ng Diyos. Bawal ba sasamba ng kahit kanino? Kahit anong simbahan? Hindi bawal, basta walang Diyos-Diyosan. Pero may Diyos-Diyosan, pinapalayuan na ni Apostol Juan sa atin yan. 1 John in chapter 5:21. So ganun po tayo. Pinapaiwasan po yan ng mga apostol, ang Diyos-Diyosan. Hindi pwede mga kapatid na mapag-alipin tayo dyan sa mga Diyos-Diyosan. No? Kahit si Apostol Pablo sa 1 Corinthians in chapter 10 verse 7, huwag kayong sumamba ng Diyos-Diyosan tulad ng ginawa ng iba sa kanila. So yun po, kapag may Diyos-Diyosan, iniwasan natin yan. Pero kung relihiyon ang iwasan mo, mali yun. Kasi ang relihiyon, nagamit ng Biblia po. Pag relihiyon may Biblia, anong purpose na sumamba ka? Yung relihiyon ba? Ito ang purpose, nagsamba tayo dahil po sa nakasulat sa Biblia. Pero kung ang pagsamba may Diyos-Diyosan, yun ang layuan natin. Kahit may Biblia sila, pero pag may Diyos-Diyosan, iwasan natin yun. Sapagkat, alam natin na labag po ang ganun gawain. So, iniwasan ang mali. Pero kung anong relihiyon mo, basta walang Diyos-Diyosan, pwede ka sasamba, pwede. Bakit? Yung nagsamba sa Diyosan, bawal talaga yan sa mga Kristiyano. Pero itong mga hindi Kristiyano talaga, nagsamba sila na may Diyosan kasi hindi alam nila. Kung alam pa nila, iniwasan sana nila. Ito sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 7. Huwag kayong sasamba ng Diyos-Diyosan, tulad ng mga ginawa ng iba sa kanila. Sapagkat sinabi ng kasulatan, nagpipista ang mga tao at nag-inuman at nagsayaw sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. So ito po yung nangyari po sa panahon po ni Aaron na si Moises nakipag-usap sa Panginoon doon sa bundok ng Sinai ng 40 araw, 40 gabi. Na nainis po ang mga Israelita, nagpagawa sila kay Aaron ng Diyos-Diyosang baka. So, kaya pinapaiwasan ng mga apostoles na mga propeta ang Diyos-Diyosan. So ito iniiwasan natin, pero hindi relihiyon. No? Pastor, may relihiyon ito sila, Diyos-Diyosan. So, hindi rin iniwasan mo, ang Diyos-Diyosan iniwasan mo. Sapagkat may Diyos-Diyosan sila, kahit may relihiyon sila, pero dahil may Diyos-Diyosan, huwag kang sasamba doon. Kasi, alam mo na ang tama kung ano ang dapat mong gawin. So, hindi ka na iniwasan mo sila dahil po sa relihiyon. Ang iniwasan mo lang, sapagkat ang pagsamba nila, may Diyos-Diyosan.
Pero hindi mo ang reliyon iniwasan mo. May reliyon din sila. Pero hindi na reliyon iniwasan mo yung Diyos-Diyosan na nasa loob ng simbahan. Yung iniwasan po natin. Kasi itong sinabi ng Biblia. Anong si Diyos-Diyosan? May kamay, hindi makahawak. May mata, hindi makita. May tenga, hindi makarinig. May ilong, hindi makapangamoy. At may bibig, hindi makapagsalita. May paa, hindi makalakad. Yun ang Diyos-Diyosan. Pero dahil ganyan, mayroon. So hindi po yung reliyon iniwasan natin. Bakit hindi tayo sumamba sa kanilang simbahan? Sapagkat may Diyos-Diyosan. Pero hindi sinabi na yung reliyon nila, sinisira natin. Hindi po. Bakit iniwasan natin ang kanilang simbahan? Sapagkat may Diyos-Diyosan. Yun po ang ibig sabihin. Pero may Biblia siya, mayroon. Paano? Nakinig ka, may Diyos-Diyosan. Bawal naman, kaya pinapalayuan. Paano lumayo? Pumasok ka naman sa simbahan. So, mali po. Sa Apostol 1, sa 1 John chapter 5:21, mga anak, layuan ninyo si Diyosan. Pumasok ka na nga. Paano layuan mo yan? So, yun po ibig sabihin. So, kaya, itong aral natin, wala pong dito. Wala makahadlang at wala makapanglait. Wala po tayong pinapangarawala sa Biblia. Hindi akong kinakalaban ninyo. Ang Diyos ang kinakalaban po ninyo. Sapagkat nangaral lang po tayo ng tama na pangaral. Pero kung may lumalait man sa atin, Diyos na po ang bahala. Mayroon man nanlalait na ninira sa atin, Diyos na po ang bahala. Alam po ng Diyos. Wala po tayong nais na manira at magmataas tayo. Kung anong karunungan ng Diyos bigay sa atin, yun lang po ang pinapangaral natin. Sana po nakatulong po ito sa atin. Kunti lang pong video natin kasi video lang po ito. Sana po mga kapatid manawaan po natin kung ano ang aral, ang ating key verse, 2 Timothy chapter 2, 25-26. Anong sinabi? Balikan natin ang ating key verse para ito po ay maunawaan at sana po huwag tayong salungat. Dahil ang sinabi sa 25-26, pagsabihan na natin. Kailangan mahinahon siya na magtutuwid sa sumasalungat sa Kanya, baka sakaling sa ganitong paraan, bigyan sila ng Diyos ng pagkataong makapagsisi at malalaman ang katotohanan. 26. Sa ganon, maliliwanagan ang isipan nila na makawala sila sa bitag ng dyablo na bumibihag sa kanila para gawin ang nais nito. Maraming salamat po sa mga viewers natin, listeners, sa YouTube channel, sa Facebook. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Mark Apostolic, Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with you as precious Christ. Amen.